Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasalay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Pasisimulan na po natin ang pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi na pumupuri at lumuluwalhati, nagpaparangal sa banal at malinis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 13 sa atin pong mga himnaryo. Gumising kang natutulog, magbangon sa mga patay, liliwanagan ka niya kung sa Diyos ay pasakop. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singaw lilitaw. Ngayon ay pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sa atin, banal niya'y bubuhayin, sa may lilipolin. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Mga tanday na mamalas, sama ay nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon'y nagaganap. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung
sa Diyos ay pasakop. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos na nag-iisang buhay na Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang numero 119 sa atin pong mga imnaryo. Kung ating namasdan lahat ng katuparan, mga tandang hinuhulan, tayo'y maghanda naman ng gawang kabanalan sa ating mga kabuhayan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Yayamang wawakasan ang mundong kabilugan, at tayo'y kanyang hukuman. Tayo'y umasa naman, iniligtas na tunay ni Kristo Jesus na marangal. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Doon sa bayang banal, wala nang kalungkutan, wala nang hirap, kalungkutan, wala nang apis lumay, wala nang panambitan, kundi bawang kaligayahan. Darating na si Jesus, mundo ay matatapos ang lahat niyang utos, tuparin nating lubos, nang tayo'y maligtas sa salot. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay,
Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po lamang ang nag-iisa at buhay na Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw din po ang naawa at nahabag. Tinawag mo rin po ang aming minamahal na ama at ina. Ikaw po ay kanila ring pinaglingkuran, pinagtapatan ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kami, una nga po dito, sa iyong maralita, dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng aming mga minamahal sa buhay, gayon din sa aming mga kaibigan, na mga lalaki at mga babae, na sa araw-araw po, sa iba't ibang kaparaanan, sa pamamagitan po ng iyong mga karunungan na pinalago sa huling araw na ito. Kinatok mo rin po ang kanilang mga puso, tinawag mo rin sila, inilagay mo sa iyong banal na kawan. At sa bawat sandaling katulad nito, Ama, kasama rin naming lahat sa Espiritu, ang lahat ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na nagsisipagtiklop din kaming lahat ng aming mga tuhod sa iyo pong banal na kaitaasan, at wala pong sawa ipinaaabot namin sa iyong banal na harapan ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Heso Kristo, salamat po sa iyo sa maraming mga araw na matulin. Datapwat nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagaling at kalakasan. Patuloy mo ring binubuksan sa amin ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat din po maging ang aming mga sariling mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga po at mga kamag-anakan sa laman. Ama naming Diyos, kung papaanong kami po hindi mo pinababayaan sa araw-araw, pinakakain, dinaramtan, pinalalakas mo't pinagagaling ang aming pangangatawan, gayon din po ang aming lubos na inaasahan, ipinararanas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandali na nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Heso Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo, Ama, kung papaanong ginamit namin ang ipinautang mong mga araw, ang buhay, kagalingan at mga kalakasan, maging ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Hayag sa iyo kung papaano namin ginugol ang lahat. At nalalaman namin hanggang ngayon, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Mga aba, mahihina na mga alabok ng putik kami, Amang Banal, kung kami may nagkukulang pa rin at nagkakasala sa iyong banal na paningin. Sa Huwebes po ng gabing ito'y huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ang iyong mga banal at dalisay na aral.
na lipos ng espiritu at lipos ng buhay, patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Ama Banal, sa Huwebes ng gabing ito, sinasampalatayanan po namin. Bagaman malalayo kami sa mga pangangatawan sa isa't isa, hindi po ito nagiging kadahilanan sa amin upang hindi namin maipagpatuloy ang mga banal naming mga gampanin na ito ang tunay na dahilan kung bakit kami po ay iyong nilalang, na ikaw po ay aming mapagtapatan at mapaglingkuran. Sa Huwebes po ng gabing ito'y turuan mo po sana muli kaming lahat. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong pinakahamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Gawin mo sana siya, Panginoon, na tulad sa isang mabuting kasangkapan. At kung mapakinggan namin ang iyong mga aral, magsisampalataya kaming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, ang nag-iisa at buhay, pastor, guro, obispo, saserdote, Panginoon at Diyos ng aming mga kaluluwa. Ikaw lamang ang aming nakikilalang nangangasiwa sa amin. Ikaw lamang ang aming sinasampalatayanan, may hawak ng aming mga hiram na buhay at nagtatakda ng aming mga kapalaran. Sa mga kamay mo po'y ipinagtatagubili namin ng lahat ng mga aral, Panginoon, na nais mong aming tanggapin sa Huwebes ng gabing ito. Masampalatayanan po naming walang pag-aalinlangan hanggang sa mata mo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, habang kami nag-aaral, habang kami nakikinig, hipuin mo po ang bawat isa sa amin, pagalingin mo po ang sa amin pinararatnan mo ng iba't ibang mga karamdaman. Bigyan mo rin sanang kalutasan at mga kapayapaan ang pang-araw-araw namin na nakakasagupa na mga pagsubok, na mga iba't ibang suliranin sa buhay. Loobin mo pong kami makapamuhay na may kapayapaan at makapaglingkod kami sa iyo hanggang huling hibla ng aming mga buhay. Aman Diyos, maawat mahabag ka sa marami na rin sa amin. Patuloy na pong tumatanda, humihina at nalalaman naming malapit na rin ang aming mga kamatayan. Una na nga po ang iyong hamak na lingkod, gayon din po ang aking kabyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, kapatid na Mirna Mortel, at gayon din po si kapatid na Mercedita Hene, 10 ng marami naming mga kaibigan at mga kapatiran sa iba't ibang dako nitong buong sanglibutan, na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Dagdag na aming inaasahan, ipinakikiusap, na iyo rin po sanang ibasbas sa kanilang lahat. Ang lahat ng ito, Panginoong Hesus, isinasamo namin, ipinapakiusap, hinihiling namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, atin na pong husayin ang ating sariling tahanan, ang atin munang sariling kaluluwa. Tawagin na natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo kasangbahay. Charity must always begins at home. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia, ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po ay magpapasimula na ng ating banal na pananambahan sa pamamagitan po ng pakikinig natin at pagbabasa ng mga banal na kasulatan na ayon mismo sa Panginoon sa Isaias 34:16. Basahin ninyo, saliksikin ninyo, pag-aralan ninyo
sa mga banal na kasulatan. Ito ay utos ng kanyang bibig, pinisan ng kanyang espiritu, at mismo ayon sa Panginoong Hesukristo sa San Juan Kapitulo 5, versikulo 39, basahin ninyo ang banal na kasulatan, inaakala ninyo na dito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ito ang siyang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya nga po, ano po baga ang banal na paksa na ninanasa ng Panginoon Diyos na atin pong pag-aralan mula po sa mga banal na kasulatan? Buksan po natin ang aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19. Una po nating babasahin sa King James Version na siya pong pinanggalingan ng ating Bibliang Tagalog. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Sa Tagalog po, 39 o 30 at 19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Maging sa King James Version, English na pinanggalingan, maging sa Tagalog, wala pong pagbabago. Dito po, inilalagay sabi ng Diyos, ang sa ating harapan ang buhay at ang kamatayan. At nang ito ay kanyang sabihin, tinawag pa niya ang langit, tinawag pa ng Diyos ang lupa bilang pinakasaksi. Ito po'y mabigat na pananalita na nagpapahayag lamang ang Diyos po kailanman ay hindi maaaring magsinungaling. Kaharap ang langit, kaharap ang lupa, inilagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Napakaganda. Dito po, isang napakahalagang bagay ang nais ng Diyos na maunawaan nating mga tao. Tayo po ang magpapasya kung pipiliin natin ang buhay o pipiliin natin ang sumpa o ang kamatayan. Tayo rin po ang magpapasya kung ibig ko, ibig ninyo, o ibig ng sinumang tao na magkaroon siya ng kabuhayan o ng pagpapala. Kaya nga ang utos ng Diyos, piliin mo ang buhay, mabubuhay ka. Kung pipiliin mo ang sumpa, susumpain ka. Hindi lang ikaw. Kung paanong sinabi ng Diyos, pag pinili mo ang buhay, mabubuhay ka, hindi lang ikaw, kundi maging ang iyong binhi o ang iyong magiging mga anak o ang iyong magiging mga lahi. Gayon din naman, pag ang isang tao'y nagpasyang pinili ang kamatayan, pati ang kanyang lahi, susumpain at mga mamatay. Para ito po ay ating lubos na maliwanagan. Nang ito po ay mapasulat sa pamamagitan po ni Propeta Moses, 1,500
451 taon bago pa nagkakatawan tao ang Panginoong Hesukristo. Ito po ay ipinasulat na ng Diyos kay Moses. At ito po ang pagkakataon na ang kanyang bayan na bansa ng Israel matatapos na sa paglalakbay sa loob ng 40 taon, at sila po ay nakaharap na doon sa tinatawag na Ilog ng Jordan, na kung saan sila po ay tatawid na lamang ng Ilog ng Jordan at tatanggapin na nila ang lupain na binubukalan ng pulot at ng gata na ipinangako ng Diyos sa kanilang mga magulang, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Ngunit, ito nga pong talatang ito ay inulit-ulit ng lalaking si Moses, kaya ito'y napasulat sa aklat po ng tinatawag na Deuteronomio, na ang ibig po lamang sabihin ng Deuteronomio ay ang pagpapaulit-ulit ng tinatawag na mga kautusan ng Diyos para po yung mga anak niya, pag nakarating na doon sa lupain na ipinamana sa kanila, wag na po silang magkasala at wag na silang magkamali. Kaya ang unang nating itatanong, kanino po bagal lamang sinalita ito at iniuukol ng Diyos? Ito po baga sa lahat na ng mga tao? Hindi po. Ito po ay para lamang sa bansa ng Israel. Tunay po baga ito? Buksan po natin ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Deuteronomio 31:1. Basahin po natin. At si Moses ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. Ito po. Napakaliwanag po. Hindi po ito para sa lahat ng tao. Alam po naman natin, ang Israel lang ang bayan ng Diyos. Nung araw pa, ang Israel lamang at wala lang ibang bayan ang Diyos. Sapagkat, ang lahat pa ng ibang mga bayan, yung tinatawag na mga hentil, hindi po sila pinamumunuan ng Diyos, hindi po sila ginagabayan ng Diyos. Wala po silang tunay na Diyos, at ang mga Diyos nila, yung mga larawan, yung mga nililok sa bato, sa kahoy, sa marmol, sa pilak, sa ginto. Kaya ito po ay nauukol lamang sa bayan ng Diyos na Israel. Deuteronomio 31:1. At si Moses at yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. Sa 31:2. At sinabi ni Moses sa kanila, ako'y may 120 taon sa araw na ito. Birthday pala ni Moses noon. Mga tagapakinig namin, bago tumawid sa ilog ng Jordan, abay naalaala ni Moses, I am already 120 years old na. Hindi na ako makapaglalabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, ayon kay Moses, huwag kang tatawid sa hordang ito. Sa katunayan nga po, kung itutuloy ninyo ang pagbabasa at pag-aaral, hindi ko na po babasahin para wag tayong masyadong humaba. Si Moses po ay pinatulog na ng Diyos. Binigyan na siya ng mapayapang paghimlay. Namatay na po si Moses sa edad na 120 years old. At hindi po siya binigyan ng kalayaan na makapasok sa ilog, makatawid sa ilog ng Jordan o makita man lang niya at mahipo o mayapakan yung lupain na binubukalan ng pulot at ng gata. Kaya nga po mga kapatid at mga magulang, sa ikapagpapatuloy ng pag-aaral, ito nga po ang siyang banal na utos ng Diyos sa Israel bago sila pabayaang makapasok sa Kanaan. Sa Deuteronomio Kapitulo 30 at versikulo 20,
Ano ang paalaala ng Panginoon Diyos sa kanyang bansa na Israel bago sila tumuntong sa lupain ng Kanaan? Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin mo ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya. Ito po yung pagbibigay, pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang sinabi, inilagay ko sa harap mo, Israel, ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Piliin mo nga ang buhay at ikaw at ang iyong binhi ay mabubuhay na masagana, pagpapalain ka, at kung hindi mo naman susundin, susumpain ka. Paano ang tinatawag na paglakad sa daan ng buhay? Ito po, 30:20 ng Deuteronomio. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos. Paano iibigin? Nasundin mo ang kanyang tinig. Alin ang tinig ng Diyos? Yung utos ng Diyos. At dahil nga po rito, ibinigay pa ng Diyos ang 2 tapyas na bato, at bago nga po sila nakatawid sa ilog ng Jordan, inutusan pa ng Diyos na magsulat ng iba pang mga aklat. Kaya nga po, dito sa matandang tipan, si Moses po, pinatunayan, meron siyang 5 aklat na isinulat. Una na nga po ang Genesis, ang Exodus, ang aklat ng mga bilang, ang aklat nga po ng tinatawag na Deuteronomio, at ang tinatawag na aklat ng mga Levitiko. Kaya mga kapatid, nang makumpleto na ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang mga kautusan, ipinahintulot na nga po niya na sila'y makapamuhay na. Ngunit wag nilang pababayaan ang pag-ibig sa Panginoon Diyos sa pagsunod sa kanyang utos at lumakip sa mga utos ng Diyos, sapagkat siya ang buhay ng Israel. Yung utos ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung pag-ibig sa Diyos, ito ang ikabubuhay ng bayan ng Israel. At ito ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Sino ba ang mga magulang ng Israel? Una na nga po si Abraham, si Isaac, si Jacob. Ito po ang tinutukoy ng Diyos. Ito lang ang mga ipinakikilala na mga anak ng Diyos na siyang pinanggalingan ng bansa ng Israel. At sa Deuteronomio 6:3, pakinggan po natin, dinggin mo nga, o Israel, at iyong isagawa, gagawin mo, upang ikabuti mo. Sa makatwid, hindi lang puro utos. Walang kabuluhan ng utos ng Diyos kung hindi ito gagawin ng tao. Isagawa mo, sundin mo upang ikabuti mo, at upang kayo ay dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gata. At sa 4 ng 6 din ng Deuteronomio, dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos. Isang Panginoon. Ito po, kunan ninyo ng pansin, no? Yung Diyos, siya rin po yung Panginoon. Kaya kung tawagin natin, Panginoong Diyos, Lord God. Ano ang utos ng Diyos? Ano ang ipinaalaala bago sila tumawid ng ilog ng Jordan, na huwag nilang kalilimutan? Iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Ito po, buong puso. Ano pa? Ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ibig lamang sabihin, buong buhay, huwag mong kalilimutan ang Panginoon nating Diyos, ang iisang Diyos. Ito nga ang nagsalita sa aklat na isinulat ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5,
sa 2 tapyas na bato na nagsasabing, "Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng pagkaalipin sa Ehipto." Paano ang pag-ibig sa Kanya? Ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At ang ikalawa, huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. I am a jealous God. Dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang hanggang 3 at 4 na salin ng kanilang mga lahi ng mga napopoot sa akin. Ayan po, napakabagsik po ng Diyos. At ang unang-unang ikinagagalit ng Diyos, pag pinalitan natin ang Diyos, ang nakikita nga po natin sa huling araw, ipagpatawad ninyo, yung mga malalaking mga relihiyon, ang ginawa vicarious filidae, pinalitan nila, sinipa nila ang Diyos. Kaliwa-liwanag, unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. At hindi pa nasiyahan, sinira pa ang ikalawang utos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran, gumawa ng mga inukit, sa mga ginto, sa mga pilak, sa marmol, sa punong kahoy, sa kung ano-ano. Pagkatapos hayag na hayag, pinaglilingkuran, ipinagpoprosesyon, tinuturo ka ng kandila, dinadasalan, tinatawagan, paulit-ulit. Mga kapatid, bakit hindi ninyo binabasa ang Biblia? Ang Diyos ay mapanibughuin, dadalawin kayo, hanggang 3 at 4 na sali ng inyong mga lahi, susumpain kayo. At sa 6 ng Deuteronomio, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay sa iyong puso. Sa iyong puso. Sa iyong puso. Alam ba ninyo kung bakit sa puso? Sapagkat ang puso ang nagbibigay ng buhay. Pag hindi na tumibok ang puso ng isang tao, wala na. Kaputs na. Hindi na magsisirkulit ang kanyang dugo para buhayin ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Kaya, yung salita ng Diyos, kapag sinusunod natin yung buhay, ang puso natin laging tumitibok sa ikabubuhay natin. Ano po baga naman? Ang una-una ay ipinasya ng Diyos bago ang bansa ng Israel ay pumasok sa lupain ng Kanaan. Ipinatanaw na nga kay Moses, pero sinabi ng Diyos kay Moses, 120 anyos ka na, magpahinga ka na, matulog ka na, hindi ka papasok. Ipinatanaw lang sa kanya mula sa bundok. Kaya nga, natulog na si Moses, pero ano ang una-unay ipinasya muna ng Diyos pagkatapos na ulit-ulitin sa Deuteronomio ang kanyang kautusan? Ayon sa pag-aaral natin, ano ba ang ginawa muna ng Diyos sa bansa ng Kanaan? Sa 31:3 ng Deuteronomio din, magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang bansang ito sa harap mo. Pagkatapos na ipakita kay Moses ang Kanaan, at sabihin sa kanyang matutulog ka na, sinabi ng Diyos, una-una, magpapauna ako. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos. Bakit? Anong gagawin niya? Lilipulin ko ang mga bansa na ito sa harap mo. Sapagkat sa lupain ng Kanaan, marami pong bansa doon at hindi lang isang lahi. Andun po ang iba't ibang nasyon, mga tagapakinig na ang mga ito po ay mga hentil na mga naglilingkod sa mga larawan at sa mga Diyos-Diyusan, sa mga Baal. Ang ipinagpauna ng Diyos na gagawin niya, papatayin muna niya yung mga tao na naroon sa Kanaan. At iyong aariin, ibig sabihin,
Ikaw na mag-aari doon, Israel, ang bayan ng Diyos. Paano ito gagawin ng Diyos? Si Josue ay magpapauna sa iyo gaya ng sinalita ng Panginoon. At ito nga po, itong Josue na ito, nakahalili ni Moses, si Propeta Josue, ay ginawa rin ng Diyos na isang makapangyarihan at matalinong tao. Na bago nga po sila lumusong sa ilog ng Jordan, minabuti ng Diyos na ipaalaala kay Josue, wag muna kayong tumuloy doon, pero ako'y magpapauna sa inyo, magsugo ka muna ng mga tik-tik. Yan pong mga investigador. Kumbaga sa huling araw na ito, magpadala ka muna ng intelligence. Mga kapatid, tik-tikan muna ninyo. At ayon nga po sa kasaysayan, hindi ko na po babasahin para wag tayong humaba. Sa Josue, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 27, basahin po ninyo sa inyong mga tahanan kung papaanong pinangunahan, pinatnubayan, inalalayan ng Diyos si Josue at ang mga tiktik na kanyang unang ipinadala. At yung mga tiktik nga na ito nga po ang nangakakita na doon pala merong mga higante at kumakain ng tao. Hindi tayo magtatagumpay sa mga ito. Pero kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin ayon sa mga banal na kasulatan? At maliwanag, ang sinabi ng Diyos kay Moses, ako ang magpapauna. Papatayin ko, lilipulin ko ang mga bansa na nasa harap mo. At pagpatay na ang mga yan, aariin mo na ang Kanaan, Israel. Sino ang matatakot kung kasama natin ang Diyos? Kaya nga po, sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos, yung dalawang tiktik o mga intelligence na isinugo ni Joshua, merong isang babae na ang pangalan ay Rahab. Na ito po ay isang babaeng patutot o isang prostitute, isang babae na may wika nga mababa ang lipad. Na ito ang ginamit ng Diyos upang ang dalawang tiktik ay makapanahan doon sa Kanaan sa tinatawag na buyukan ng mga hentil na mga kaaway ng mga Israelita. At sila nga po ay pinatnubayan ng Diyos. At sila po ay nakinig sa ipinag-utos ng Diyos na sila ay gumawa sa kanilang pagbabalik na muli sa kampo ng mga Israelita kasama si Josue, at ipinaunawa sa kanila ng Diyos na sila ay papasok sa lupain ng Kanaan at sila dadalhin nila ang kabanantipan, yung 2 tapyas na bato at ang mga aklat na isinulat ng mga propeta, una na nga si Moses. At sila'y gagawa ng mga sungay o puputol ng mga sungay sa mga tupa, at sila po ay magpapaikot-ikot sa palibot ng tinatawag na patibayan o walls of Jericho, parang intramuros. Napakatatag at napakatibay po at wala pong makawasak noon na mga taga-ibang bansa upang lupigin ang mga taga-Kanaan. Sapagkat napakatibay ng kanilang bantayog, napakalaki, napakakapal ng kanilang tinatawag na mga dingding. Dadapot pinakinggan nila ang utos ng Diyos. Kayo ikay kumuha ng mga sungay ng mga tupa, 7, mga 7 mga banal na lalaki, hihipan ninyo ang pakakak ng Diyos. Paiikutan ninyo 7 ulit ang tinatawag na dingding ng Jericho. At ito nga po'y naganap nang sa 7 pag-ihip ng pakakak, nagiba ang alin? Ang tinatawag na patibayan ng mga Kanaanita. Bumaksak sa kamay ng mga Israelita, sa mga anak ng Diyos, ang lupain ng Kanaan. At sila na nga po ang naghari doon pagkatapos. Basahin po ninyo. 6:1 hanggang 27. Hindi ko na po kailangang isa-isahin pa ang pagbasa. Ang ibig po ng Diyos ay ating maunawaan na kapag kasama natin ng Diyos, walang matibay na bayan para sa Kanya, gigibain niya yan. At yun nga po ang nangyari.
At ang Israel na nga po ang naghari sa Kanaan. Alam na po natin ang sumunod na mga pangyayari. Kaya nga ano po, ang tinitiyak ng Panginoon Diyos kung pipiliin ng kanyang bansa na Israel ang daan ng buhay. Ano ang tinitiyak? Hindi babaliwalain ng Diyos kapag ang tao, una na nga ang bansa ng Israel, sumampalataya sa Kanya. Na kapag sinalita ng Diyos, ito'y mangyayari, lalo na nga ang Kanyang pangako. Na iibigin mo ang Diyos, susundin mo ang Kanyang utos, buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay. Mga kapatid, ano ang tinitiyak ng Diyos? Deuteronomio 30:19 ang ikatatlong bahagi. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Yun na nga po kaya nga po, merong kasaysayan ang tinatawag na Kingdom of Israel. Yun nga po, hanggang ngayon, yun nga po ang lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Hanggang ngayon, 2016. Yun nga lamang, ang natitira na lamang sa Kingdom of Israel, yung tinatawag ngayon ng mga Hudyo, iniiyakan, niluluhuran, tinuturukan ng kandila, dinadasalan, yung Wailing Wall, kakapiraso na lamang po. At alam natin ang kasaysayan kung bakit ipinahintulot ng Diyos sa kagibaan ng ang bansa ng Israel sapagkat tumaliko din sila. Gumawa rin sila ng mga baal at ng mga Diyos-Diyusan. Basahin ninyo, aklat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 18. Mag-aral kayo mga kapatid. Ngayon, ano pa ang tinitiyak ng Diyos na gagawin niya sa kanyang mga anak na masunurin? 30:15 ng Deuteronomio din po. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. 30:16. Iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka. Eto, lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ay hindi po magsisinungaling ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, masisira ang langit, masisira ang lupa, ang kanyang salita, hindi masisira. Dumaan ka lamang, lumakad ka lamang sa matuwid na daan ng Panginoon. Huwag kang liliko sa kaliwat kanan sa ibang mga talata, hindi ko na babasahin. Pararamihin kita, pagpapalain kita, dadami ka, at pagpapalain ng Diyos maging ang iyong lahi pagkatapos mo sa lupain na iyong pinapasok upang iyong ariin. Ngayon, meron mang ipinakikilala pa at sinasabi ang Diyos na mga pagpapala na kanyang gagawin sa kanyang mga anak kung sila'y magiging masunurin. 28:1 hanggang 5 ng Deuteronomio din po. At mangyayari kung iyong didinggin, masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Itataas ka, gagawin kang pinakamakapangyarihang bansa. Sa maniwala kayo sa hindi, sa huling araw na ito, isa sa pinakamakapangyarihang bansa, bagaman napakaliit, ang Israel, mga kapatid. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung didinggin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos. 28:3 hanggang 5. Magiging mapalad ka sa bayan, magiging mapalad ka sa parang, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong hayop, pati mga hayupan, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Economic boom, ang pagpapala sa kabuhayan. Magiging mapalad ang iyong buslo, ang bulsa mo, laging puno ng kabuhayan. At ang iyong palayok, pati ang lutuan mo, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok, mapalad ka sa paglabas.
At sasaktan ng Panginoon mong Diyos sa harap mo ang iyong mga kaaway na magbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Kaya po, ayon sa kasaysayan ng bansa ng Israel, bagaman ang Israel nalulupig ng mga kaaway, napakarami pong pagkakataon. Pagka ang hari na namiminuno sa kanila ay matuwid, katulad po ni Propeta David, hindi po pinababayaan ng Diyos. Kaya lang bumabagsak ang Israel pagka yung mga hari, mga kapatid, lumiliko ng landas at nakakalimot sa kanya. At igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala, 28:8, sa iyong mga kamalig, sa iyong mga pagpapatungan ng kamay, at pagpapalain kaniya sa lupain ay binibigay sa iyo. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa kanya, na kaya ng kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Yan, napakaraming pagpapala, hindi mabilang. Sa kabilang dako, sa lahat po naman ang susuway. Kapag susuway naman ang bansa ng Israel, Deuteronomio 28:15, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ito po, ang kabaliktaran. Susumpain ka sa bayan, sa mga syudad, sa mga city. Susumpain ka. Susumpain ka sa parang, yan, sa mga tinatawag na pataniman, sa mga kabukiran, susumpain, magkakaroon ng drought. Susumpain ang iyong buslo, 28:17. Yung mga treasury, yung mga tinatawag na taguan mo ng kayamanan, susumpain ng Diyos. Ang iyong palayok, kabuhayan ang tinutukoy dito, pagkain. 28:18, Deuteronomio, susumpain ang bunga ng iyong katawan. Ayan. Pati yung mga anak mo, pag tinalikuran mo ang paglakad sa matuwid na daan ng Panginoon Diyos, susumpain ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, pati yung mga hayupan natin, pati yung pataniman, ang karagdagan ng iyong bakahan, susumpain ang mga anak ng iyong kawan, susumpain ka sa pagpasok, susumpain ka sa iyong paglabas. Ang ibig lang sabihin, lahat ng balakin mong gawin, laging kasawian. Ang lahat ng kabaligtaran ng mga pagpapala, ibibigay naman sa mga tao, sa mga anak niya na lumiko ng kanyang mga landas at palatuntunan. Ngayon, ang atin pong huling mga katanungan, bakit po baga ang talatang ito ibinangon sa atin upang siya nating maging paksa sa Huwebes na ito? Ngayon po 2016 na. Bakit natin pinag-aaralan pa yung 1,451 years before Christ, kasaysayan ng bansa ng Israel? Hayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag sa atin. Unang Korinto, Kapitulo 10 at versikulo 11. Ang wika ni Apostol Pablo, ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Yung mga bagay noon, halimbawa para sa atin sa huling araw. At pawang nasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng panahon para maalaala natin na mayroong isang Panginoong Diyos. Na ito nga ang tunay na Diyos na naglabas sa bayan ng Israel sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Ito rin ang nagbigay ng katuparan sa ipinangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob na mga magulang ng bansa ng Israel. Hindi niya naalaala o hindi niya nakalimutan, kanyang naalaala. Pagkakalooban niya ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata, at yun nga ang ginawa ng Diyos. Ito'y napasulat bilang pagpapaalaala sa atin na huwag nating kalilimutan ang buhay na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ang makapangyarihang Diyos.
ang Diyos na Espiritu na walang laman at walang buto. San Juan Kapitulo 4, versikulo 24 at 23. At sa 10:14 ng unang Korinto rin po, kaya nga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. Kaya napasulat ito. Baka sirain natin yung tinatawag na tipan ng Diyos sa 2 tapyas na bato na huwag tayong gagawa ng kahalili ng Diyos. Baka gumawa tayo ng Vicarious Filii na ginawa na nga ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante. Baka tayo'y gumawa ng mga larawan, 2 utos sa 2 tapyas na bato na ginagawa na nga ng mga iglesia at mga reliyon sa buong sanglibutan. Mga kapatid, para ito po ay ating lubos na maliwanagan. Ano pa ang pagpapaalaala sa atin ng Diyos na dapat natin makuhanan ng aral tungkol sa bansa ng Israel? Buksan ninyo ang unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 15. Dito po ang nangungusap ang propetang si David. Sapagkat kami, mga Israelita, kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo, at mga nakikipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Ang tinutukoy ni David, yung kanyang mga magulang sa makatwid, yung kanyang pinanggalingan, yung bansa ng Israel, gaya ng aming mga magulang, kami taga-ibang lupa. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi kami magtatagal. Ayan. Huwag nating kalimutan, tayo naglalakbay lang sa sanglibutang ito, maging ang Israel. Kaya nga, nasaan na sila lahat ngayon? Nangamatay na. Ano ang ibig sabihin ng kami naglalakbay lamang, ang kaarawan namin gaya ng anino? Ang anino, sandali lang lumalabas. Ang anino, napaparam. Nawawala. Gaya rin naman ng mga bulaklak. Tumutubo, namumulaklak. Pagkatapos po, nalalanta, nawawala na. Ang ibig sabihin dito, kuna nating aral ang bansa ng Israel, na tayo'y huwag hihiwalay sa buhay sa Panginoong Diyos na magbibigay sa atin ng buhay kung susunod tayo ng buong puso, buong isip, buong lakas, na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag tayong gagawa ng larawan nasa langit, nasa lupa't nasa ilalim ng tubig. Huwag nating yuyukuran, huwag nating paglilingkuran, magkakaroon tayo ng buhay. Gaano ba kahalaga ang buhay? Nasusulat ano ang ibibigay ng tao alang-alang sa kanyang buhay. Makamtan man niya ang buong sanglibutan, mawawala naman ang kanyang buhay. Kaya po wala tayong maihahambing sa buhay. Kaya habang ito maliwanag sa atin, ay ating samantalahin ang panahon na tayo po lumakad sa matuwid na daan na inilagay sa ating harapan ng Diyos. Piliin natin ang buhay, ang pagsunod sa utos ng Diyos. Bakit? Ecclesiastes 12:13. Ang lahat ng bagay ay narinig. Ang wakas ay dumating sa tao. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Ito, mga tagapakinig at mga magulang, ayon sa mga apostol, tunay po baga na tayo sa mga huling araw na ito ay wala ring pagkakaiba sa mga Israelita nung araw? Unang Pedro 2:11. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nangagsisipaglakbay na kayo ay magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ayan po. Tayo sa huling araw, alam po ba ninyo sa unang Pedro 2:11, ang kausap dito ni Apostol Pedro, hindi po lahat ng tao o lahat ng reliyon. Ang sinulatan po ni Apostol Pedro dito, yung mga nabinyagan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo ikay tulad sa mga nangingibang bayan, naglalakbay lang tayo kamukha ng bansa ng Israel. Na tayo ay magsipagpigil sa masasamang pita ng laman. Sapagkat ang masasamang pita
nakikipaglaban sa kaluluwa. 2:12, unang Pedro din, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nilang laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa na ginagawa ng mga anak ng Diyos? Romano 7:12, ngayon nga ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ng Diyos ay banal, matuwid at mabuti. Dahil sa inyong mabubuting gawa, ang pagsunod natin sa mabubuting utos ng Diyos, kung kanilang makikita, pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sila man matatakot, sila man makakasama natin, sasama sa atin sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, makapaghahanda rin sila, makakasalubong sila sa araw ng pagdalaw. Ang ibig lang sabihin ni Apostol Pedro, sila man makakatanggap ng buhay na walang hanggan dahil natuto sila sa ating mga mabubuting gawa. Una na nga ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral, to do good and to communicate. Hebrew chapter 13 and the verses 16, to do good and to communicate, forget not. For to those sacrifices or offering, the Lord God is well pleased. Ito ang ikalulugod ng Diyos sa ating mga tao. Tayo po'y naglalakbay sa sanglibutang ito at napapaligiran tayo ng mga hentil na mga mananamba sa mga larawan. Kahit sabihin mong Kristiyano, Iglesia Apostolika Katolika Romano, hindi po Kristiyano yan, pagano yan. Yung mga Buddhist, yung mga Confucius, yung mga Protestante na may mga krus din, nagbibinyag din ng bata, palibhasa ay anak ng simbahang Katolika. Huwag na nating banggitin yung mga iglesia ng tao, talagang walang Diyos yan. Ang Diyos yan, yung mga obispo nila, yung mga sugong anghel nila, yun ang kanilang pupugayan, ipinagmamapuro. Yung mga obispong matagal lang patay, sugong anghel daw, patay na, mga kapatid at mga magulang. At sa 3:28 o 3:26 ng Galacia, sino ba sa huling araw na ito ang tinutukoy sa ipinakikilala sa atin na yung kasaysayan ng bansa ng Israel napasulat sa ikatututo natin sa huling araw na sila lamang ang mga anak ng Diyos. Sila ang binigyan ng kaligtasan sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon. Sa huling araw na ito, sino ba ang mga Israelita sa huling araw? Meron pa bang mga Israelita na binabanggit ang banal na kasulatan sa bagong tipan? Na nagsisipaglakbay at pagkakalooban din ng Diyos ng pagpapala, ng kaligtasan, ng buhay? Ayon sa mga sinasabi ng banal na kasulatan, Galatias 3:26. Basahin natin sa huling araw na ito ang mga sulat ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ayan. Kayong lahat, may tinutukoy, grupo ng mga tao, kayong lahat mga anak ng Diyos. Sino ba ang grupo ng mga taong ito na mga anak ng Diyos? At bakit? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan. Dito sinasabi ng mga Protestante, ayan kapatid na Cirilo, basta ikaw sumampalataya ka kay Jesus Christ, you will be saved, you will be a son of God. Hayaan ninyong Panginoong Jesucristo magpaliwanag. Totoo ba, Panginoong Jesus, basta sumampalataya lang sa iyo, ligtas na? 7:21 ng Mateo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sino lang? Sila lamang na gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan. Sila lang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Ama? Ito nga ang paksa natin. Inilalagay ko sa harap mo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Hanapin mo, lakaran mo, piliin mo ang buhay. Pagpapalain kita, pati ang iyong binhi. Sa makatuwid,
Not all that call it Lord, Lord shall be saved, only those that do the will of the Father. Those only that do it the will of the Father in heaven, who chose the ways of life. At sa 3:27, sino ito? Na mga taong ito, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, ibinihis na si Kristo. Ayan na naman. Nang kami po binyagan sa simbahang Katoliko, sabi ng pare, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Nang kami binyagan, sabi ng mga Sabadista, bininyagan kami ng mga pastor namin, in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Kung tanungin ko kayo, saan ba kayo binautismuhan? Ining, saan ka binautismuhan? Sa Iglesia Apostolika Katolika Romana po. Kayo naman, sa Iglesia Sabadista alias del Septimo Dia. Kayo po naman, sa Iglesia Baptista Trinidad, Episcopal, Pentecostal, butakot-takot ng mga pangalan. Hindi ko man lang marinig. Kami po'y bininyagan. Saan? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Marcos 16:15 hanggang 16. Mateo 28:19. Ang sumampalataya at mabinyagan. Binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala pong pagdududa. Yan po ang tinatawag na katotohanan. Kaya yung mga nagsasabing pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tapos del Septimo Dia alias Sabadista, Iglesia Apostolika, hindi po kayo bininyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kayo mga Katoliko, bininyagan kayo sa pangalan ng Roma. Kayong mga Sabadista, bininyagan kayo sa pangalan ng Sabado. O kayong mga Trinity, bininyagan kayo sa pangalan ng mga Baptist. Kung ano-anong mga pangalan ng tao. Labag sa kalooban ng Diyos. Bakit? Walang sino mang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Aklat ng mga gawa. Pangalan lang ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga Filipos 2:10, sa pangalan ng Panginoong Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Bakit? Siya po ang Panginoon Diyos natin. Kaya nga, sa 3:28 pa man din ng Galacia, walang magiging Hudyo, walang Griego man, walang alipin, walang Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat. Sino yung kayong lahat? Yung nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, iisa kay Kristo Jesus. Ngayon, paano pinatutunayan na ang mga nabinyagan kay Kristo Jesus sa Iglesia ng Diyos, sila nga ang mga Israelita, kung paanong nung unang panahon, literal na pinangakuan, kapag lumakad kayo sa daan ng buhay, pagpapalain ko kayo, pahabain ko ang inyong mga buhay, ibubuhos ko sa inyo lahat ng pagpapala at pagliligtas, mga kapatid at mga magulang, pero kung hindi kayo lalakad sa aking palatuntunan, susumpain ko kayo at ang inyong lahi. 3:29 ang pagpapatunay na ito nga sa huling araw ang mga Israelita. Ngunit hindi na Israelita sa laman, no? Mga Israelita na tayo sa Espiritu. Bakit? At kung kayo ay kay Kristo, eto po, kung kayo ay kay Kristo, huling araw na po ito, kayo nga ang binhi ni Abraham. Sino ba mga na kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14, tinutularan na lamang natin ang alin? Ang Iglesia ng Diyos. Ano ang Iglesia ng Diyos? Itinayo ng Panginoong Jesucristo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Hudya. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Aklat ng mga gawa 20:28, pakainin ninyo ang Iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Siya may-ari. Binayaran niya, binili niya ng kanyang sariling dugo. Natural, yun ang kanyang iglesia na ililigtas. Totoo ba yan? Efeso 5:23 at 25, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng kay Kristo,
Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, tulad naman ni Kristo, ibinigay ang kanyang buhay aalang-alang sa kanya. Siya rin ang tagapagligtas ng katawan, ang iglesia ng Diyos. Kanyang ililigtas. Kanya ito, asawa ni Kristo. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Mahirap bang intindihin yon? Kung kayo ngay kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Ito ang katuparan ng sinasabi ng ating paksa ayon kay Apostol Pedro at ayon kay Propeta David. Tayo, tulad sa mga manglalakbay, mga kapatid, ang wika ni Apostol Pedro, tayo ang iglesia ng Diyos, naglalakbay lamang. Mag-ingat tayo sa lahat ng gawa ng laman. Ayon sa mga apostol, ang ibig lang ipakilala, sundin natin ang tinatawag na utos ng Diyos. Ibigin natin siya ng buong puso, buong lakas at ng ating buong kaluluwa, buong buhay. Na ito rin naman ang pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga kautusan at palatuntunan at ang mga propeta na uuwi na lamang sa dalawang utos. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong buhay. Iibigin natin ang ikalawa, ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang mga kautusan at ang mga propeta. Kaya nga po itong napakagandang aral, yung Panginoon Diyos na nag-iisa, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, para magkaroon tayo ng tinatawag na katiyakan kung paanong ang Israel sumunod sa Panginoon Diyos. Sa San Juan 12:26, ang aking lingkod, kung nais maglingkod sa akin, kung saan ako naroroon, doon doroon ang lingkod ko. Saan ba naroon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ano ang ibig sabihin ng iglesia? Katawan ng Diyos. Kung nang unang panahon, ang katawan ng Diyos, ang Israel, ang iglesia sa ilang, ayon sa aklat ng mga gawa, sa huling araw na ito, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang katawan ng Panginoon Diyos. Gusto ng Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Piliin natin ang buhay. Paano natin mapipili ang buhay? Upang pagpalain tayo hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang wika ng lalaking si Apostol Pablo, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 at 2. Aking ipinatatalastas sa inyo, aking ipinaaala-ala sa inyo, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral at inyo namang pinananatilihan. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, maliban na kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Amen! Ito po ang utos ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo para sa atin sa huling araw. Hindi po yung 2 tapyas na bato. Lahat po ng mga kautusan sa 2 tapyas na bato at sa mga propeta, nauwi na lamang sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating pagsasama-samahan, at kung ito'y ating tutuparin, ito nga po ang tinatawag na bago at buhay na daan sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19-21. Magsama-sama tayo, magpabinyag tayo, magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hintayin natin ang Panginoon, at habang hinihintay natin siya sa kanyang ikalawang pagparito, maglingkod tayo ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay hanggang kamatayan. Sa ganito'y isa sa atin ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay ang kagalingan. At ang hindi maulatang banal na biyaya, banal na basbas at bendisyon,
Ito nawa ang kanyang ipagpala sa ating lahat magmula ngayon magpakailanman. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.